A blessed day to everyone. I am Alexis Sendon and welcome to our day 8 of 365 Daily Devotion. And today is December 8, 2025 at ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung kulang pa ba ang pag-ibig ni Kristo? At ngayong devotion, ito ay pinamagatan natin Jesus, the Son of God. Kagahapon ay pinalakay naman natin yung Jesus, the Son of Man. So, for our concept by Pastor Russell, Jesus the Son of God. To call Jesus the Son of God is to affirm his unique divine identity. He shared the very nature, authority, and mission of the Father. These titles show that Jesus is not merely sent by God, but belongs to God in an internal relationship of love. His sonship highlights his role in revealing the Father, redeeming sinner, and reigning over all things with perfect righteousness. And for our scripture reading, matatagpuan po natin ito sa Matthew 3 verse 17. Ito yung book na kung saan si Jesus ay pinabaptize na ni John the Baptist at yung pag-ako ni Jesus mula dun sa tubig ay biglang bumukas yung langit at bumaba yung Holy Spirit sa anyong kalapate at may boses na at may tinig na nagsalita mula dun sa langit at ito yung boses ni Father God. At ito yung kanyang sinambit. Ayon doon sa Matthew 3:17, "This is my son, whom I love. With him I am well pleased." Sa Tagalog, ito ang sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugdan. Ito dito sa scripture na to, makikita natin si Jesus, si Holy Spirit, and then si Father God. Makikita natin dito na may tatlo. Nandito yung tatlo. This is the persona of God. We only have one God, but three persona, ang tawag doon ay Trinity. Sila, each persona is fully God, yet distinct from each other. Dahil si Father God, after we fall from the sin, nagplano siya. Siya yung nagplano. So, si Father God, siya yung nagplan. The Son, si Jesus, siya yung nag-accomplish ng plan. And yung Holy Spirit, ito yung nag-activate doon sa plan, doon sa salvation na ibinigay sa atin ni Father God at isinakatuparan ni Jesus para lang mailigtas tayo. And for the teaching, we always have 3 points of teaching by Pastor Russell. The first one is that the Father and Son have eternal relationship. Si Father and yung Son merong communication and syempre love to each other. Eternal, ang tawag doon ay eternal relationship. Kasi kung si God, isa lang yung personang meron siya, then how can He love from the very beginning? Kasi 'di ba, tayong at mga tao, we cannot love alone. We cannot say na nagmamahal tayo kung tayo ay mag-isa lamang. Kaya si God, ganun din. He love because the proof of love is yung, ayun, may tatlo siyang persona at each of them na binubuhusan niya ng pagmamahal. And ito yung eternal love. When we say eternal relationship, ito yung gustong i-share sa atin ni Jesus Christ. Yung si Father God kasi, yung gusto niya is relation. He is relational God. Gusto ni Jesus na magkaroon din tayo nito, i-share niya yung natatanggap niyang eternal love from the Father God sa atin para tayo ay bumalik rin doon sa unang disenyo sa atin ng Panginoon, ng ating Diyos. Kasi nahiwalay lang naman tayo sa Kanya dahil doon sa disobey natin sa Kanya. Disobedience, yung kasalanan. At doon, kasi si Jesus ay si Father God, hindi naman siya yung religional, hindi siya yung religious based on religious. He is into your relationship with Him. He cares more on your relationship with Him. And the point 2 of our teaching is that the Father loved the Son with perfect love. Yung binibigay na pagmamahal ni Father God
kay Jesus is called perfect love. Walang labis, walang kulang. And then, that's what that love Jesus give to us, a perfect love. Kung si Father God, tatanungin natin, sino yung pinakamamahal niya? Ang sasagot niya sa atin malamang ay si Jesus. Kung ikaw, naiisip mo na walang nagmamahal sa'yo, karamdam mo walang nagmamahal sa'yo or hindi ka kamahal-mahal, lagi mong tandaan yung verse ng John 15 verse 19. Ito yung sabi ni Jesus, "As the Father has loved me, so I have loved you. Now remain in my love." Sa Tagalog, kung paanong inibig ako ng Ama, ay gayon din namang iniibig ko kayo. Magsipanatili kayo sa aking pag-ibig. Ayun. Kung pakiramdam mo na walang nagmamahal sa'yo, walang gusto magmahal sa'yo, always remember that Jesus will love you kahit sino ka man. Will love you. Yung love na ibibigay niya sa'yo is katulad kung ano yung binibigay ni Father God kay Jesus, which is yung perfect love. And that perfect love also give to us, you cannot you cannot do anything para mabawasan yun o madagdagan. Hindi yun nakabase sa kung ano yung ipe-perform mo, yung gagawin mo para kay Kristo. Or kahit magkasala ka man, maging makasalanan ka man, you can't do anything para mabawasan yun o mawala yung pagmamahal na yun sa'yo ni Kristo. Then, point number 3, the Son love us with the same measure of love. Ayun nga, yung ibibigay sa'yo ng Panginoong Jesus ay hindi nakabase sa performance na gagawin mo. Ito yung nakabase sa kung ano ang binibigay na pagmamahal ni Father God sa Kanya. Kaya, di mo kailangang pekein yung paniniwala mo sa Kanya kasi He knows it well. He knows you more. He knows your heart. That's also assurance na rin sa atin and security na hindi natin kailangan ma-impress si Jesus para lang mahalin tayo kung paano niya tayo minahal from the start. Dito kasi sa mundo, we have thinking na dapat nasa-satisfied natin yung expectation ng family natin, yung friends, and also yung lovers natin para yung na-receive nating love before is manatili, nare-receive din pa rin natin hanggang ngayon. But hindi ganoon si Jesus. Ano man siya, kung ano binigay niya sa'yo before, ganoon pa rin siya bukas, susunod na bukas, at magpakailanman. He will love you endlessly. And for our application, we always have 3 application also. Application number 1, remain in the love of Christ. Manatili ka kay Kristo. Love of God is steady. Hindi ito nagbabago. Hindi katulad sabi ko kanina, kung ano binigay niya sa'yo kahapon, ngayon, at bukas, at magpakailanman, hindi nagbabago yon. Hindi nagbabago at minsan, maisip nga natin na matatanong natin si Jesus Christ dahil sa mga experiences natin na, Jesus, mahal mo pa ba ako? O mahal mo ba talaga ako? Bakit mararanasan ko ng problema to? In fact, na-realize mo na ba na you still love Him pa ba? Si Jesus ba talaga yung dahilan ng mga ginagawa mo sa buhay? Yung decision mo, always check your decision in life. Kasi minsan si Jesus pa yung sinisisi natin sa mga nangyayari natin. Well, in fact, kasalanan rin naman natin. Si Jesus, hinahayaan niya lang tayo sa kung ano yung gusto natin. Kasi we have a free will nga, di ba? Hindi siya nagto-tolerate ng masamang gawain. Oo, mahal ka ni Jesus, pero hindi niya ito-tolerate yung mga maling gawain mo. Though, hindi niya rin ipapatigilin ng basta-basta kasi it's your free will. Choice mo yon. But to assure you, si Jesus, kahit naging masama ka, kahit nakalimutan mo siya, He will still love you. His love remain to you. Di mo man ramdam, then try mo i-check yung mga decision mo sa life. Tingnan mo kung yung mga ginagawa mo, it pleases Him ba? Para sa Kanya ba yun? Or para sa masatisfy yung sarili mo? And if not,
Then, turn away from that. Kung alam mong hindi na tama, turn away from that. Repent and turn back to Him. And for teaching number 2, reflect on the love He displayed on the cross. Kung feeling natin, hindi na tayo mahal ni Kristo, parang feeling natin, tinalikuran niya na ba tayo? Bakit parang di niya ako pinapakinggan? Kahit na nagpe-pray na ako. Then, look up on the cross. Kung pakiramdam mo, walang nagmamahal sa'yo, look up on the cross. Know why Jesus hanging on the cross. Bakit nakapako siya doon? Alamin mo, sabi mo, kung pakiramdam mo hindi ka mahal ng Diyos, tingnan mo yung cross. Tingnan mo, alamin mo kung bakit siya nakapako sa cross. And, yun, sabi nga sa John 15:13, greater love has no one than this, to lay down one life for one's friend. And sabi din sa 1 John 3:16, sabi dito natin nakilala ang pag-ibig sapagkat binigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. This is how we know what is love. Jesus Christ laid His own life for us. At pumayag siya na isakripisyo siya na yung buhay niya ay ilagay doon sa cross para lang sa atin. That's His love because He loved us. Ayaw niyang um, mapunta lang tayo sa hell dahil sa mga pagkakasala natin. Binitbit niya lahat ng kasalanan natin para lang mailigtas tayo na para pagka dumating na tayo sa calling natin na mamamatay na tayo, hindi tayo pupunta sa hell. Hindi punta tayo sa heaven para makareceive ng eternal life. And application number 3 is remember that love. Alalahanin mo yung love na binigay ni Kristo. Yung love on that cross. Kasi nothing else truly matters. Kung alam mo kung gaano kamahal ng Diyos, wala nang anong bagay ang mahalaga pa para sa'yo. Yung mga prayers mo about material things, hindi na yan mahalaga eh. Yung pagpe-pray mo para ma-impress mo yung ibang tao, para mapakita mo yung gaano ka kasosyal, ganyan. Hindi na yan kailangan kung alam mo paano ka manahal ng Panginoon. Hindi mo na kailangan i-please yung ibang tao. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan para lang sabihin mo kamahal-mahal ka because only God is enough to say that you are lovable. And ayun lang for our today's devotion. And before we end this devotion, let's have a closing prayer. Father God, thank you for this day. Thank you for this devotion topic na marami kami natutunan mula sa inyo. Thank you for the wisdom and the knowledge. At Panginoon, salamat sa anak mong si Jesus na ipinadala mo sa amin para kami mahalin unlimited, Panginoon. Salamat dahil sa Kanya ay kami ay naligtas, Panginoon. At nawa, marami kaming maibahagi pa, Panginoon, kapag kami ay natanong patungkol sa inyong anak na si Jesus, Panginoon. Kayo na po ang siyang mauna sa amin sa araw-araw, Panginoon, at tanging pangalan ni Jesus ang madakila sa bawat gawaing aming ginagawa, Panginoon. Ayun lamang po ang aking panalangin. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, this is the last time for us. See you tomorrow for our day 9 of daily devotion. Bye.